Ay, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nasa clinic po tayo at magla-lunch break na po tayo. Inuna po natin yung mga pasyente. Pero dahil sa gutom na po tayo at 1:25 po tayo ngayon, 1:25. Siyempre, bilang isang doktor, talagang napakahirap po yung buhay natin. Okay? Lalo po, hindi naman po malaki yung singil natin. 60 pesos lamang po per consultation since March 1, 1997. So, that was about 28 years ago. Hindi ko na tinaas yung consultation fee natin dahil nga napaka-crisis po tayo ngayon at yung mga pasyente po natin hirap na po sa kanilang pangangailangan sa bahay. How much more kung nagkasakit po sila at magsingil po tayo ng malaki at wala na siguro maiwan para pambili ng gamot nila. Paano tayo nabubuhay sa ganitong setup? Okay? Gamay ang singil nato, konti lang ang consultation fee natin. Pero, syempre, buwan-buwan, nagbibigay po tayo ng sustento sa aking pamilya, 50,000. Magbabayad po tayo ng rental dito, 27,000. Hindi pa po kasama ang kuryente, 5,000. At yung sahod ng aking caregiver at secretary ay 1,000 po bawat araw or approximately 25,000 buwan-buwan. At binayaran ko rin po yung kanyang buong SSS, PhilHealth at saka Pag-ibig na contributions. Okay, so ito po yung buhay po natin para makikita po ng ating mga younger doctors that masarap po yung practice natin pag alam po natin marami tayong magamot. Mura, kaya maraming magpapagamot. At saka syempre, magdadasal po tayo palagi na pagalingan ng ating Panginoon. Okay? Hindi naman tayo perfecto na doktor, pero hindi po talaga mawala sa ating pangalanin or pananganin sa ating prayers na Lord, salamat sa pag-cure sa ating mga pasyente ngayon at please Lord, paki-cure rin yung lahat ng pasyente sa buong mundo, lalo yung mga pasyente natin na hindi po gumaling sa ating mga gamot. Okay? Eventually, no? Okay, we always depend on our God who is our doctor. So, paano natin magawa natin itong mga nangyari sa ating clinic, no? Okay? Bakit konti lang singil natin? Kasi konti lang rin po ang gastos ko. Okay, tingnan niyo ang aking lunch po. Ang ulam ko lang po, itong Star. Ulam. Bicol Express. Hindi na po kailangan lulutuin. Buksan ko lang po ito. Ayan. At ilagay ko po sa aking plato. Simple lang po plato natin. Disposable po. Yan ang ulam natin. Okay. At para hindi tayo magluto ng kanin, additional expenses, kuryente ba or LPG ba? Okay? Siyempre, nagdala lang po tayo ng bread. Ayan. Etong bread po, nabili ko na po ito last Saturday para sa mga malnourished na mga bata sa ANC, Archdiocesan Nourishment Center. Okay, dahil expire na po ito, ako na lang kakain ito, no? Kasi
mga bata po, ang pinapakain po natin ay yung mga hindi expired na pan, no? Katulad na sa video natin noon na pinapakita ko po sa inyo. Buti na lang ito. Wala pa itong molds kasi wala pa yung green, no? Na okay? Pwede na pa ito pang kanin lamang. Okay? At saka para hindi tayo makulangan ng sustansya, dinala ko po itong parang cupcake na binigay ni Madam Rufus sa akin. Okay? Sobra pa po ito, no? Sa yung binigay niya na isang box, no? 6 ito eh. Kaya meron pang natira. So, ito lang po ang pagkain po natin. Hindi lang ngayon araw or ngayon tanghali, no? Sisikapin po natin na every day, every lunchtime, i-video po natin yung kung anong kinakain po natin, no? Hindi lang po ito pang video lamang, pang social media lamang. Ito po ay para mag-encourage, no, sa ating mga kapwa na para matulungan po natin yung ating mga pasyente at mga empleyado. Okay? Magsakripisyo rin po tayo. Okay? Magsakripisyo rin po tayo. Okay? Huwag tayong mag-ambisyon ng bili dito, bili doon. No? Kung meron tayong blessings galing sa Panginoon, i-share po natin. Kasi, bawat blessings galing sa Panginoon po ay dahil po sa, ito po'y nire-reward niya tayo dahil sa pagsakripisyo natin para matulungan din po natin. Hindi lang po ang pamilya natin, hindi lang po ang empleyado natin, pati yung mga mahihirap na pasyente po natin. Maraming salamat